Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ika'y matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisurong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng pagsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan ito mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lihabadura at mapapalapit na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo ng mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod.
Dadali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan ng Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko'y Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yaman ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalagi, sa iyo ko'y ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, napadaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na yon, sapagkat ang mga saserdote lamang
ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunman, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habag ang pangunahing katangian ng Diyos at habag ang unang naranasan natin sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ganito rin naranasan ng Israel ang Diyos. Kinahabagan sila ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa natin, ito na yung gabi na ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan doon sa Ehipto, sa kamay ng malupit na Faraon. Ito yung gabi ng Paskwa. Kaya pinaghanda ng Diyos ang mga Israelita ng hapunang pangpaskwa, kung saan papatay sila ng tupa na handog sa Diyos at yung dugo ng tupa ipapahid nila sa mga pinto ng kanilang bahay. Maalala natin yung kwento na ito. Ito yung kwento kung saan yung mga panganay sa Ehipto namatay, maliban sa mga Israelita, dahil iniligtas sila ng Diyos. Yung anghel ng kamatayan lumagpas, nilagpasan yung mga bahay na merong mga dugo nung tupa. Kaya ito yung gabi ng kaligtasan. Ito yung gabi bago sila palayain ng Faraon. Ito yung gabi na talagang naranasan nila yung habag ng Diyos sa kanila bilang isang bayan. Sila na inaalipin, sila na minamaliit, sila na tinatapak-tapakan, sila ang pinili ng Diyos para maging kanyang bayan. Kaya ang pundasyon ng pananampalataya ng mga Israelita ay yung karanasan nila ng habag ng Diyos. Kinahabagan lamang sila. Kaya sila naging bayan ng Diyos. Ito rin ang ipinapakita ni Jesus nung siya ay dumating sa bagong tipan. Buong buhay ni Jesus ay pagpapakita ng habag ng Diyos. Pinakita niya ito sa pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapatawad sa mga makasalanan, at pag-angat sa mga taong nalugmok dahil sa kawalan ng pag-asa. At si Jesus, siya yung magiging bagong kordero. Tinatawag natin siyang kordero ng Diyos dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa krus, napatawad ang kasalanan ng mundo. Kaya nga, kung nung lumang tipan, tupa ang inihandog, yung kordero talaga, pero sa bagong tipan, ang kordero na, hindi na yung hayop, kung hindi si Jesus mismo. Yung huling hapunan, yan ay pag-alaala nung gabi na yon na nangyari sa Ehipto. Kaya ngayon yung gabi ng Paskwa.
yung huling hapunan nagkaroon ng transition mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Sa bagong tipan, si Jesus na yung inialay. At ang kinahabagan, hindi lang yung bayang Israel, kung hindi ang buong mundo. Ang kasalanan ng mundo napatawad dahil sa dugo ng kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Kaya nga ang pundasyon pa rin, habag ng Diyos. Kinahabagan tayo dahil tayo ay nagkasala. Sa Ebanghelyo natin ngayon, isang kwento uli ng habag. Yung mga alagad ni Jesus na gutom, kaya sila ay pumitas ng mga butil ng trigo para kainin nung sila ay mapadaan sa taniman ng trigo na ikinasama naman ng mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, pinaratangan yung mga alagad na lumalabag sa araw ng pamamahinga. Sabi nila, araw nga ng pamamahinga, bakit kayo pumipitas ng butil? Katumbas nito yung pag-aani. Kaya pag araw ng pamamahinga, tigil muna yung pag-aani. At yung pagpitas ng butil ng mga alagad ay pinaratangan agad nila na pag-aani. Pero sabi ni Jesus, hindi naman ito katumbas ng pag-aani na nagtatrabaho ka araw ng pamamahinga. Kaya lang naman pumitas yung mga alagad nung araw na yon dahil nagutom sila. At marahil galing sila sa paglilingkod ni Jesus, nagutom sila, baka himatayin pa sila sa daan, kaya nga pumitas sila ng mga trigo para maibsan ang kanilang gutom. Sabi ni Jesus, wala namang problema doon. Habag ang dahilan. Hindi sila lumalabag sa araw ng pamamahinga. Yung mga sandaling iyon, meron silang pangangailangan na kumain. Kesa naman, himatayin sila sa gutom, kaya hindi sila lumalabag sa batas ng araw ng pamamahinga. At binigay din niyang halimbawa yung panahon ni David. Yung panahon ni David, nagpunta rin sila sa templo dahil nagugutom sila. At kumain sila ng tinapay na inihandog sa templo. Yung tinapay na yon, walang ibang pwedeng kumain nun kung hindi yung mga saserdote, yung mga pare ng templo. Sila lang ang pwedeng kumain ng tinapay na yon. Pero kinain ni na David at hindi sila nagkasala. Kasi nga, merong matinding pangangailangan sila noon. Gutom. Wala silang makain maliban doon sa tinapay na yon. Kaya nga, anumang batas ay naisasang tabi, mas maliit na batas, alang-alang sa habag sa kapwa. Kaya nga yung habag pa rin ang pinakamataas na batas. Kahit yung batas ng pagsisimba halimbawa sa linggo, alam natin, kailangan natin magsimba sa linggo. Obligasyon natin yan. Pero kung meron kang inaalagaang may sakit at hindi mo maiwan-iwan at hindi ka nakapagsimba dahil inalagaan mo yung may sakit, hindi ka nagkakasala. Lalo mo pa ngang napapurihan ng Diyos dahil nahabag ka sa iyong kapwa. Kaya nga lahat ng batas na isasang tabi kapag kahabag na sa tao ang pinag-uusapan. Kaya yung mga alagad sa ating ebanghelyo hindi nagkasala dahil meron silang pangangailangan
yung nagugutom sila at yung habag ang prioridad. Kaya nga sabi ni Jesus, sana kung naiintindihan ninyo, sabi niya sa mga Pariseyo, yung kasabihan na habag ang nais ko, hindi hain. Ibig sabihin, sa Diyos, mas prioridad niya yung mahabag tayo sa isa't isa kesa yung mga maghandog tayo ng pagsamba. Kaya nga, kung sasamba tayo sa templo, pero meron ka namang kapwa na kailangan ng habag mo, unahin mo muna yung kapwa mo. Iwan mo muna yung handog mo. Pwedeng mamaya na yan, pwede yang ipagpaliban. Pero yung gutom mong kapwa, yung nangangailangan mong kapwa, nahihirapan mong kapwa, wag mong ipagpaliban. Kung kailangan na niya ng tulong ngayon, wag mo nang ipagpabukas. Wag mong ikatwiran, nako araw ng pamamahinga ngayon, bukas na lang. Kailangan na ng tao na maibsan ng kanyang paghihirap. Hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi tayo pwedeng mamahinga sa habag. Hindi tayo pwedeng mamahinga sa pagtulong sa kapwa. Lalo na kapag nahihirapan na siya ngayon na. Dito pinapakita ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos ng habag, Diyos ng awa. Kaya ganun din ang utos ni Jesus sa atin, di ba? Sabi ni Jesus, be merciful like your Father in heaven who is merciful. Maging mahabagin tayo, katulad ng Ama natin na mahabagin sa atin. Nawa, habag ang maging pangunahing katangian din natin bilang mga Kristiyano at tagasunod ng Panginoon. Kung meron mang katangian ang buhay Kristiyano natin, habag sa kapwa. Hindi lang yung madasalin. Yung madasalin na hindi nahahabag sa kapwa, walang saysay. Mas pangunahing katangian natin bago yung pagiging madasalin, yung pagiging mahabagin sa kapwa natin. Sa pagiging mahabagin, mas lalo nating napapapurihan ang Diyos na nais nating sambahin. Manalangin tayo sa pamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ating itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay ligilis mo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa. At hindi magamitan lamang, kundi nakipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aagin ang kanilang
pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng mga Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid natin na pinangakuan natin ng dasal, lalo na yung mga nakaligtaan at nakalimutan nating ipagdasal. Alalahanin natin sila. At ipagdasal natin ang intensyon ng mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa ating pagdiriwang ngayon. Panginoon, turuan mo kami na maging mahabaging tulad mo. Mapapurihan nawa namin ang iyong pangalan sa pamagitan ng aming pagiging mahabagin at matulungin sa kapwa naming nagdurusa. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, pinagdusa mo siya sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating mahabaging Ama, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
dulot sa tukso, hadi-hadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaahintala, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na, hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at ipahayag ang habag ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.